Para sa ating episode, magluluto tayo ng yummy na lechon paksiw. Mapalechon kawali man yan o leftover lechon na baboy, swak na swak yan dito. At eto pa, ituturo ko rin sa inyo kung paano gumawa ng lechon sauce from scratch. Kaya tuto ko lang hanggang sa katapusan ng video dahil may pa-shoutout pa tayo dito. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating video, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng lechon paksiw. Ito yung version na sobrang easy at pinasimple ko pa para mas madali ninyong sundan. Makikita ninyo yung detalye ng recipe sa description ng video. Kaya naman kung meron kayong leftover na lechon kawali, lechon baboy o kahit piniritong baboy, pwede nyo nang gawin to. Ang sarap talaga! Baka naman pwedeng paki-like and share itong video natin. O tara, umpisa na natin to. Bago tayo magluto, i-prepare muna natin yung mga sangkap. Bawang, krinash ko lang yan at chinop ko lang. Mas maganda kapag maraming bawang ang gagamitin natin para sa ating lechon paksiw dahil nagbibigay talaga ng lasa yan. Sibuyas. Gumamit kayo ng kahit anong kulay ng sibuyas. Ang gamit ko yellow onion, chinachop ko lang ng regular. Kung gusto niyo mas maliit yung hiwa, feel free to do that. At pwede nyo ring damihan yung sibuyas para mas maging malasa. Lechon kawali! Ang lutong ano? Paano sadyang ginawa ko to para dito sa ating lechon paksiw recipe. Pero guys, hindi niyo kailangan magluto ng lechon kawali at palutungin pa to para lang paksiwin. Dapat nga dito yung leftovers At bukod nga sa lechon kawali, pwede tayong gumamit dito ng leftover na lechon baboy. Kahit yung piniritong baboy nga, pwede rin Hiwain lang natin ito into serving pieces. At kung malutong yung lechon kawali nyo, tikman nyo na rin habang hinihiwa. O tara, umpisa na natin. Magigisa lang muna tayo. Painitin nyo lang yung mantika at igisa nyo kagad yung bawang. Mas gusto ko dito yung pinapa-brown yung bawang para talagang lasang-lasa natin. Kaya naman pagkalagay ng bawang, halu-haluin nyo lang at ituloy nyo lang yung pagkakaluto dahan-dahan gamit ang mahinang apoy hanggang sa mag-umpisa na itong mag-brown. Once na mag-brown na yung bawang, ilagay nyo na kagad yung sibuyas. At ituloy nyo lang yung pag-isa. Habang ginigisa yung sibuyas, importante na hinahalo natin ito palagi para maging balanse yung pagkakaluto. At iginigisa ko lang to hanggang sa lumambot na ng tuluyan. Mapapansin niyo medyo magbabrown na ng konti yung kulay niyan. Ibig sabihin nagkakaramelize na yan. Mas nagiging matamis yung lasa ng sibuyas. At ilagay na nga natin itong ating lechon kawali. Ituloy lang natin ang paggisa ng mga 2 minuto. And after 2 minutes, naglalagay na ako dito ng suka. Dahil nga, papaksiwin natin to. Ang gamit ko dito ay sukang puti o yung white vinegar. Pero pwede kayong gumamit ng cane or ng distilled vinegar sa pagluto ng lechon paksiw. Takpan nyo lang yan at pabayaan nyo lang kumulo. At once na kumulo na, naglalagay lang ako dito ng tubig. At bukod sa tubig, pwede kayong gumamit dito ng beef broth para mas maging malasa yung ating sauce. Pero para sa recipe na to, tubig lang ang gagamitin ko dahil siguradong magiging malasa pa rin itong sauce ng lechon paksiw. Dahil mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano natin mas papalasahin pa yung ating homemade na lechon sauce. Timplahan lang natin to. Naglalagay ako dito ng onion at ng garlic powder. Optional ingredient lang yung mga yan pero makakatulong yan para magpalasa dito sa ating dish. At syempre pa, dapat meron din tong buong paminta. At naglalagay din ako dito ng dried bay leaves o yung pinatuyong dahon ng laurel. Nakakatulong yan na magbigay ng lasa at ng aroma dito sa ating lechon paksiw. Haluin nyo lang munang sandali yan. Tinatakpan ko lang tong lutuan natin. Ina-adjust ko yung apoy to the lowest setting
at itinutuloy ko lang yung pagluto ng mga 15 minutes. Mas kakapit yung lasa ng mga ingredients dun sa sauce and at the same time, mas lalambot pa itong ating pork. And at this point, ilagay na natin itong ating authentic na lechon sauce na homemade. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Ipapakita ko sa inyo kung paano natin to ginawa. Kaya, eto na. Super easy lang din. Kayang-kaya nyong gawin kahit first time nyo pa lang itong susubukan. Kailangan lang natin dito ng atay ng baboy. Tinitimplahan ko lang yan. Nilalagyan ko lang ng asin at ng ground black pepper yung parehong sides nito. Pabayaan lang natin ng mga 5 minutes para lalong ma-absorb ng atay yung lasa. At habang nag-aantay, i-prepare nyo na yung inyong ihawan dahil iihawin na natin to. Para mas maluto kagad, pwede ninyong hiwain pa yung atay ng mas manipis. At bahala na kayo kung paano nyo iihawin to. Ang importante, dapat lutong-luto na yung atay after nating ihawin. Ipa-cool down muna natin yan. At i-prepare na natin yung ibang mga ingredients pa nitong ating lechon sauce. Dahil maggigisa uli tayo dito, kailangan uli natin gumamit ng maraming bawang. Gaya kanina, i-crush nyo lang yung bawang i-chop ninyo. Pwede ninyong hindi hiwain ito ng masyadong manipis dahil mamaya may gagawin tayo para mas maging smooth itong ating sauce. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yan. Gagamit din tayo dito ng sibuyas. So ganun uli, i-chop lang natin ito. And at this point guys, yung atay ng baboy okay na, kaya na nating i-handle. Kaya naman, hinihiwa ko lang yan. Una dyan, hiwain nyo lang muna ng manipis. At once na mahiwa na ng manipis, tsaka ninyo i-chop into smaller pieces. O yan, ready na to. Pwede na nating iluto yung ating lechon sauce. Nagpapainit lang ako ng mantika dito. At una kong nilalagay yung bawang. Pinapabrown ko tong bawang kagaya ng ginawa natin kanina. So dahan-dahan na pagluto gamit ang mahinang apoy. At once na mag-brown na, ay ilagay na natin yung sibuyas. Halos ganun din yung proseso kapareho ng ginawa natin sa pork. So ituloy lang natin yung pag-isa hanggang sa lumambot na ng tuloy yung sibuyas. At ganun din dito sa sauce ha, mas maraming sibuyas at bawang, mas magiging masarap at malasa itong ating lechon sauce. Ituloy nyo lang yung pag-isa hanggang sa mag-light brown na yung kulay ng sibuyas o mag-caramelize ito. At ilagay nyo na nga dito yung atay ng baboy. Saglitang gisa lang to dahil naihaw na nga natin, di ba? At lutong-luto na nga tong atay. Mga 30 to 35 seconds, ayos na yan. And guys ipapaalala ko lang na nasa description ng video yung detalye ng recipe nitong lechon paksiw kasama itong ating lechon sauce. Naglagay din ako dito ng white vinegar. Pagkalagay ng suka, pinapabayaan ko lang muna tong kumulo bago ko haluin. At naglalagay din ako dito ng brown sugar. Pwedeng-pwede kang gumamit ng puting asukal dito. At eto naman yung tubig. Pagkalagay ng tubig, pinapabayaan ko lang na kumulo yan. At naglalagay din ako ng breadcrumbs. Ang tanong, para saan ba yan breadcrumbs? Actually guys, yan yung ingredient na ginagamit natin para magpalapot dito sa ating lechon sauce. Aside from breadcrumbs, pwede rin tayo ditong gumamit ng tinapay katulad na lang ng sliced na tasty bread o ng pandesal. Ang importante, pilas-pilasin lang natin yan. At para nga mas maging smooth yung texture nitong ating lechon sauce, nilalagay ko lang muna yan sa blender at biniblitz ko lang yan hanggang sa maging smooth na yung texture. At once na smooth na nga, binabalik ko lang yan dun sa lutuan. Dahil kailangan pa nating tapusin yung pagluluto. Titimplahan pa natin yan at i-a-adjust pa natin yung consistency nitong sauce. Kagaya ngayon, napapansin niyo medyo malapot. So kailangan pa nating palabnawin ng konti. At pagdating sa lasa, syempre,
kailangan pa nating i-elevate yan. Naglalagay lang ako ng konting tubig dito para mapalabnaw ng konti itong ating lechon sauce. Nasa sa inyo kung anong consistency yung gusto ninyo. Kung gusto ninyong malapot na, okay na yung kanina. At naglalagay din ako dito ng ground black pepper. At para nga mas maging malinamnam at ma-elevate yung flavor sa mga ingredients na ginamit natin, bukod dito sa ground black pepper, naglalagay din ako ng Maggi Magic Sarap. Haluin lang nating mabuti yan. O guys, ganyan lang kadaling magluto ng lechon sauce. Pwede nyo nang ihalo to dun sa lechon paksiw. Or pwede ninyong ilagay sa container para maging condiment. At kung gagawin niyo tong condiment, mas maganda na ilagay lang natin ito sa refrigerator palagi para mas tumagal yung shelf life. Balikan na natin itong ating lechon paksiw. Nagdagdag lang ako ng tubig at naglagay na ako ng asukal. Sakto lang yung dami ng asukal na yan para dito sa ating niluluto. At ituloy nyo lang yung pagluto hanggang sa mag-evaporate na yung sauce. At medyo lumapot na itong ating lechon paksiw. At this point, ay halos tapos na tayo. Timplahan na lang natin kung kinakailangan pa. And guys, ready na to. Ito na yung ating lechon paksiw. Easy lang, di ba? O tara, mag-shoutout na tayo. Guys, maraming salamat sa inyong lahat sa laging pag-comment sa ating mga video. Big shoutout kay Admin Z5U, pati na rin kay Neats TV25 na nag-comment dun sa ating Filipino Christmas food na video. Hello rin kay Walt Deang 9718 ng General Santos City, Philippines. Hi rin kay Victoria Sulciano, nagustuhan daw niya yung ating sinuglaw, pati yung t-shirt ko. At hello rin kay Johnson Lopez. Blue Marlin daw yung gamit niya kapag nagluluto siya ng kinilaw. Ayos yun, diba? Si Melcal Parma naman nagkaroon ng bagong idea sa paggawa ng kilawin. At si Fish is my hobby official. Sabi niya, kapag yung kinilaw na tuna at yung inihaw na liempo pinagsama mo, best na pulutan yan. 101% panalo. Uy, agree ako dyan, ha? O eto naman, para sa sinigang na miso, gamit natin dyan yung piniritong bangus. At eto daw yung sinigang na gusto ni Sanjo Vlog in 1NY. Sabi naman ni Erickson Gaspar na taga Ontario, Canada, perfect daw to sinigang na to for winter. At pinapabati ni Christopher Aquino si Miss Teresita Rimamdo ng Kamloops, Canada. Hi rin kay Laizil na taga Dubai. Nagutom daw siya nung pinanood tong ating sinigang video. Sabi naman ni Shay Magok Ong na taga Cairo, Egypt, kapag nagsisinigang daw siya, hipon ang kanyang ginagamit. At ultimate comfort food naman ito ni Angie Durbin. Guys, maraming salamat sa walang sawa ninyong pag-comment at pagsuporta sa Panlasang Pinoy. At magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang video. Tara! Kain tayo!